kasama rin sa atin in between. Ano ba yan? Joke lang. Ayan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ay, hapon na po pala. We are in the series lesson, book 2, series 2. Ayan. The title of our topic for today, ang daming kwek-kwek. Transformation. From the book of Romans, chapter 12, verse 1 to 2. Please stand for the reading of the scripture. Balikan po natin yan. Ay, layo na. Ayun. Sige po. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita. Panginoon, muli sa hapong ito kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lukuban niyo po kami ng iyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang ihahatid mong mensahe, Panginoon. Hindi po ang inyong abang lingkod, kundi kayo po ang mapapurihan, Panginoon. Itago po ninyo ako sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon, at ang mensahe mo na nanggagaling sa iyo ang ibuka ng aking mga bibig, Panginoon. Yes, Lord. We worship you, Lord, sa hapong ito na ang maging ang aming mga kasama na wala pa, idako niyo po sila rito. At ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang salitang ito ay hindi manatili dito sa apat na sulok ng lugar na ito, bagkus maihatid dito sa bawat tahanan, sa bawat tao, at kakilala namin, O God. Yes, Lord. Kakilala man o hindi, Lord, may bahayag ito. Salamat po, O Diyos na buhay, dakil at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, puna po tayo. Maraming pong salamat. So, yan. Balik po tayo dito sa ating title na kung saan ay patungkol sa transformation. Noon back to the previous, yung nakaraan nating lesson, from the book of Colossians, chapter 3, verse 1 to 10. Di po ba? Naalala niyo po ba? Titagal na ba? Sinasabi ron, there are two things we need to focus on two. Sabi doon, set your minds on things above and set your hearts on things above. If we notice that the scripture tell us to focus not in this world, but on eternal glory. Bakit po series ng Renew, no? Itong ginagawa ko ngayon. Nakakalangkot man pong sabihin, pero kung mapapansin po natin dito, sabi dito sa verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, na kung saan, ito pong mensahe na ito, hindi po ito sa mga unbeliever, but for all of us Christians, for you and me, and for all the Christians. Sige po, mamaya ko po itutuloy yung dahilan kung bakit ito yung ginagawa kong series as of now. Back po tayo dito sa salita ng Panginoon. Pero bago po yan, meron tayong mga quote dito about transformation. So sabi rito, change is inevitable, but transformation is by conscious choice, by Heather S. Amara. Sabi naman dito, transformation is a journey without a final destination, by Marilyn Ferguson. At sabi rin diyan, the butterfly does not look back at the caterpillar in shame, just as you should not look back in your past in shame. Your past was part of your transformation. So, di ba, magandang to para sa atin. So, ano nga ba talaga yung, para maunawaan natin, ano ba talaga itong transformation na to? Now, how can you truly worship God? And what is the true meaning of worship? Is it by singing? Or is it by attending church? Or giving offering money?
to the ministry of congregation to open up the windows in heaven na alam natin i-bless tayo, is a matter that the offering to God with a grateful heart is an act of worship. Or is it praying every now and then? But how? Hindi pa ba yun? The proper question is, sapat na ba yun? Ayan. Kung mapapansin po natin, ayan, sabi dito, therefore, kaya nga, diba? Conclude. Yan po ay tumutukoy dun sa preceding chapter. From chapter 1 ng Romans to 11, mapapansin po natin yan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. So, sa pamamagitan ng habag ng Panginoon, makikita po natin dun sa, kung mababasa natin yun, from chapter 1 to 11, dahil sa habag ng Panginoon. So, dito po, isa-isayin po natin yan. Sabi, di ba, therefore. So, yun nga po yung sinabi ko kanina, tumutuko yan dun sa nakaraan, di ba? Or the conclusion. It concludes, di ba? And sabi nito ni Paul, I urge you. Pinag-anuhan niya talaga, no? Sabi niya, I urge, he plead. Nakikiusap kay si Paul na dahil sa habag ng Diyos sa atin, bilang isang mananampalataya, nakikiusap si Paul sa atin. Sa lahat, no? And especially, sabi ko nga kanina, it is from us. It is for us as a Christian. Hindi po to sa mga unbeliever. Especially those who preach. Why? Preaching is a matter of life and death. If you want to preach, and if you are going to preach, study it hard. Pray it. Humble before to God. Kneel down to God. Kausapin mo ang Panginoon na siyang nagbibigay ng karunungan upang nang sa gayon, sabi nga 'di ba sa bili ni Timothy, ni Paul kay Timothy, upang maligtas ikaw at ang iyong at ang mga nakikinig sa iyo. So, dito basahin natin yung sa Santiago. Basahin niyo lang po kasi hindi ko nilagay dyan. Chapter 3 verse 1. Kung bakit po napaka-importante para sa atin ang basahin natin at ipahayag ito ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po dahil sa sarili nating karunungan, kundi dahil sa Panginoon, na nagmumula sa Panginoon. Sabi dito sa chapter 3 ng Santiago verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng masigit, mas mahigpit pa kaysa iba. That's why we need to live, to walk the Word of God. Yun po yung tinuturo sa atin. Kaya nga si Paul, he plead us, especially doon sa nagtuturo po o nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kailangan po nating seryosohin to. This is a serious matter. Hindi po ito just to sit down, okay na. Hindi po ito ganun. Tayo po, pag gumagawa po tayo nito, inaabot po tayo ng 1 buwan. Inaabot tayo ng, pinakamaikli na po yung 2 weeks. Para po, masigit nating mas mapag-aralan ng gusto. Dahil ang bibigay natin sa mga tao ay ang katotohanan lamang. Kabi nga natin kanina, preaching
is about life and death. Pwedeng mahulog mo ang nakikinig sa impyerno or pwede mong madala sila sa langit. Sabi dito, in view of God's mercy, sa pamamagitan ng kahabagan ng Panginoon, magsimula po dito sa chapter 11, basahin ko lang po sa inyo. Sabi dito sa chapter 11 verse 25 to 32, sabayan niyo po ako para mas lalo po nating maunawaan ito. Ano ba tong kahabagan ng Panginoon nito? At dahil sa habag ng Panginoon, di ba, na sinasabi dito ni Paul, sabi niya dito, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel, tulad ng nasusulat. Magmumula sa sayon ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. 28, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakikinabang. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noong kayo mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Ulitin ko po. Kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Sabi doon. Gayon din naman, dahil sa habag, dahil sa habag ng Diyos, ang inyong naranasan, sinuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos nang sa gayoy maranasan din nila ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. So dito natin mas malalim na maunawaan ang sinasabi dito ni Paul na dahil sa masaganang habag ng Panginoon para sa mga tao. Kaya nga, di ba? Therefore, di ba? Na kung saan mababasa natin ito from chapter 1 to 11 na pinakita doon ng Panginoon kung gaano kasagana ang kanyang habag. Ito yung points number 1 natin dito. Sabi, we should respond by sacrificing. Na kung saan, ano ba tong sacrifice na to? Ano ba tong tinutukoy na sacrifice dito? Diba, sabi nga dito ni Paul, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your true and proper worship. But ano ba tong sacrifice na to na sinasabi ng sulat na ito? Ito ba yung pag mga ritual na ginagawa natin? Ito ba yon? So hindi po ito doon tumutukoy, kundi ito sa pagsasakripisyo natin ng mga bagay na naririto sa ibabaw ng mundo. Ang mundong ito, napakarami pong ino-offer sa tao. Halos lahat na, di ba? Magaganda ang ino-offer ng mundong ito. Kaakit-akit ang ino-offer ng mundo nito. At tsak na tsak niyan na ikaliligaya mo. Tama po? Sa social media na lang, hindi na tayo lalayo. Sa gadget na lang, hindi na tayo lalayo. Di po ba? So yung oras natin, baligtad. Nasa-sacrifice po yung oras natin sa Panginoon dahil minsan nakukuha ng social media, ng entertainment, ng television, yung ano ba yun? Dati, ano rin ako dito Korea novela, di ba? Naabot din ako ng magdamag, lalo na nung pinanood ko pa yung Jumong kasi crush ko yung bida. Pag crush ko yung bida, pinanonood ko yan hanggang sa matapos talaga, di ba? So ano ba yung mga umaagaw na ito sa oras natin? Na para na lang dapat sa Panginoon ay naaagaw pa. So sinasabi rito ng sulat, we have to sacrifice.
Hindi natin kailangang gawin yung mga bagay na yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus dahil hindi naman talaga natin kaya yun. Yung magpapako sa krus, hindi po natin kaya yun. At hindi po natin kayang pantayan yun. So hindi yun yung tinatawag dito, isakripisyo natin yun. So sabi nga dito, living sacrifice. Offer yourself to, offer your bodies as a living sacrifice. Ayan. So, yung mga bagay na, sabi nga, di ba, balikan natin uli yung nakaraan nating topic. Na sabi ron, set your hearts and mind on things above. So, kung may mga bagay man na sa atin, nagpapahirap para sa atin, para makuha nating mag-worship sa Lord, medyo mag-isip ka dyan, kapatid. May mga bagay na kumukuha ng atensyon natin. Pag-isipan po natin maigi yun. Nakakalugod ba to sa Panginoon? Even though in our works, kahit nasaan tayo, pwede tayong mag-worship sa Lord. And the worship na sinatawag dito ay spiritual worship. Hindi po ito nalilimitahan sa pag-awit lamang. And a living sacrifice. Holy and pleasing to God. Yan. Na kung saan, pero nakakalungkot itong isang to. Ito isa dun sa dahilan kung bakit ginawa ko din tong renew. Diba? Or the transformation, yung lesson natin ngayon. Kristiyano ito. Pero nakakalungkot po kasi ginagamit nila na, ang social media para atakihin yung kapwa niya Kristiyano. Ito pa. Sabi pa niya, nagbabanal-banalang kayo sa Facebook. Baka naman yung Facebook ang marapture. See? Christian yun, ha? Ba't ano sabi ng Panginoon? Magpakabanal tayo dahil banal ang ating Panginoon. So, ikaw na Kristiyano, mas inaano mo pang ma-rapture yung Facebook kaysa dun sa ikaw or mga tao ang madala mo para sabay-sabay na ma-rapture. Eh, ano nga ba ang kalagayan mo about dun sa sinasabi mo, di ba? So yun na nakakalungkot na pangyayari na mismong Kristiyano ay hindi natin alam kung Christian by name, pero alam ko itong mga taong ito ay matagal ng Kristiyano. Bakit po? Kilala ko po kasi sila. At yun ang nakakalungkot doon. Na instead na gamitin ang social media to glorify God, doon ang ginagamit nila para atakihin ang kapwa nila. Kristiyano din. So, yun ang malungkot na katotohanan. Kaya, ang Bible pala, sabi nga natin nung nakaraan, ang Bible ay nagpapaalala ito mas higit sa ating mananampalataya. Mas higit. Lagi tayong pinapaalalahanan ito. Kaya napaka-importante po na lagi tayong magbasa at mag-meditate ng kanyang mga salita. Amen. One way we sacrifice to God is by giving up our sinful pleasures. Ito. Ano nga ba tong mga to? Sabi nga natin, nakapaligid sa atin yan. Ang mundong ito, napakadaming ino-offer. Si Satan is working very hard nowadays. Bakit po? Ito na po kasi malapit na, nararamdaman niya na. Diba? So marami ang temptation, lalo na sa mga Kristiyano. Yun. Kaya, isa lang ang paraan dyan. To giving up this world. Bakit po? This world is a temporary. This world is not our home.
para po maglaan tayo ng maraming oras dito. Kung pwede nga, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, pwede nga Lord, huwag na akong magtrabaho para sa iyo na lang lagi eh. Pero ibigay mo naman sa amin yan para makakuha kami ng resources para makaagapay pa kami sa mundong ito. Pero ang desire ng puso natin, tuloy-tuloy na lang maglingkod sa Panginoon habang naghihintay tayo sa Kanya. Diba? At ako din po, kung basahin niyo po sa Psalms 119, nakalimutan ko po yung verse. Sabi do, yun din yung isang lagi kong isinasama sa prayer ko na forget ko po. Sorry. I might not sin against you. Yun. So, isa doon. So, 119 verse 10 to 11, I think. Pwede po bang pasuyo? Kung saan, isa to sa sinasabi ng psalmist na, Lord, anuhan mo ako na, lagi mo akong gabayan para hindi ako magkasala sa iyo or malayo sa iyo. So, yun yung lagi nating panalangin sa Lord na dapat yun. We sacrifice because He sacrificed. Na kung saan, ang Panginoon, alam naman natin nagsakripisyo siya para sa atin. Ang Panginoon ay ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And tayo, may mga bagay tayong hindi natin kayang isakripisyo. Katulad po nung sa, pag may Bible study kami, ang sabi lagi sa akin nung ibang member, sorry sis, kasi mas importante to eh. Kasi alam naman ng Lord yan, na kailangan kong magtrabaho, pangkain ng mga anak ko, saka na lang ako ate. Yun ang malungkot na katotohanan. Minsan naman sis, talaga nasabay eh. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon, we have to sacrifice. Amen. Diba? Ano ba ang isasakripisyo mo? Ang Panginoon ba o yung pupuntahan mo? Saka na lang ako sa atin niyan kasi masama ang pakiramdam ko tsaka masakit ulo ko, hindi ko rin maiintindihan yan eh. Sino ba yung pupuntahan mo? Di po ba? So tingnan po natin mabuti ano ba yung nakaka-hindrance sa atin sa pag-worship sa Lord. Ang Panginoon wala nang keme-keme nung nag-sacrifice siya sa atin. Pero ngayon binibigyan niya tayo ng kaparaanan, di ba? Sinasamahan niya pa tayo doon sa ating mga trials and sufferings. Makikita po natin kung paano sinacrifice ni Abraham si Isaac. Wala nang dalawang salita. Nung sinabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin, ihandog mo ang iyong anak. Sinabi ba ni Abraham, ay, Lord naman kaisa-isang kung anak yan Diba? Hindi niya ginawa yun, kundi tumalima siya kagad. Bakit po? Alam kasi ni Abraham, mawala man yung anak niya, kayang buhayin ng Lord kasi ang Lord din naman ang nagbigay nito sa kanya. Amen. Na yun din ang dapat nating maisip. Tandaan niyo po ang lahat ng ating mga pinag-aaralan nito. Ito pong sinishare ko sa inyo. Una po muna ako dito na tinuturuan ko yung sarili ko. So, ibig sabihin, para sa akin din to, bago ko ibigay sa inyo. So, dito, makikita po natin na ano ba itong mga sacrifice na to na kailangan nating, sabi nga dito, no, na kailangan nating ibigay sa Lord. Kumpara sa sakripisyong ibinigay niya sa atin, napakaliit na bagay lang. Yung isakripisyo natin yung oras ng ating pananampalataya, ay yung ating pagbabasa, yung ating pananalangin, yung ating pag-aaten ng service, isakripisyo natin yung mga bagay na magiging dahilan upang hindi tayo dumalaw sa gawain. Di po ba? Maliban na lang kung meron tayong matinding dahilan, it's between you and the Lord. Kayo na mag-usap. At sabi rin dito,
Number 3, sacrificing is worshiping. Hindi nalilimitahan sa pag-aawit ang pag-worship. Minsan nga, pag kumakanta pa eh, 'di ba? Ang kanta, one way, Jesus. Pero ang kanta, one way, Jesus. Ganun pa, di ba? So, hindi nagmamanifest sa kanya yung kinakanta niya. Sa kanta na lang. Ay, hindi ako pumapalakpak kasi ako lang yata pumapalakpak eh. Di ba? Hindi ako tumataas ng kamay kasi wala ako nakikitang kamay na tumataas. Kapatid, it's between you and the Lord. Amen. Kung gusto mong tumaas, kung itiuutos ng puso mo, itaas mo sa Panginoon ang iyong kamay. Kasi ang pagtaas ng kamay ay isang act of worship. At pag-surrender mo sa Panginoon, gawin mo yan. Hindi dahil sa, wala akong nakikita eh, ako lang. Paano yan? Nakakahiya naman. Pag nag-worship po tayo, kumakanta po tayo, sa kanta pa lang to, hindi pa sa iba. Ang mag-manifest po sa atin yung kinakanta natin. And at the same time, ang kinakantahan naman natin ay ang Lord. Amen. Hindi yung kapwa natin. Na tinitingnan natin, ay, kumakanta ba siya? Ay, siya ba, pumapalakbak ba? Ay, siya ba, tumataas ba yung kamay? Ay, hindi na lang, ganito na lang ako, di ba? So, hindi po ganon, walang ganon, mga kapatid. Sa kanta na lang yan, ha? Nagkakaroon pa ng ganon. Kaya, sabi nga dahil, inaano sa atin ang salita ng Panginoon, suriin nating mabuti ang ating sarili. Sabi nga, di ba, pleasing, to be holy, di ba, and pleasing to God is your true and proper worship. Hindi po yun nalilimatahan sa pag-awit lang. Kung ano po yung binigay sa ating talents, sabi nga ng Lord, di ba, love your God, all of your hearts, mind, and soul. Ganon din sa ibinigay na gift sa atin. Hindi lahat ay biniyayaan ng magagandang boses, kaya nga ako kahit gustong-gusto kong kumanta sa Panginoon, sa bahay na lang ako kumakanta eh. Mahirap na mapintasan eh. Pero ang Lord naman ang kinakanta natin. Kanina, habang naglalakad, kinakantaan ko ang Lord kasi wala naman nakakarinig, ako lang eh. So, lakas ng boses ko, bahala kayo sa buhay niyo. Basta gusto ko kumanta. Diba? Amen. So, kung ano yung binigay na talent sa atin, ibigay natin yung buong puso, yung energy natin. Hindi yung kumakanta, may humihikab. Hallelujah. Witness ko po yan dun sa hindi dito. Nawi-witness ko po yan. Ang mga kasama natin ay mga matatagal na kaysa sa atin. Pero napapansin natin yung mga ganun. Bakit? Kasi nga, Lord, di ba? Pero masigit na napapansin ng Lord yun. Pero sa atin, hindi yun ang issue. Ang issue dito is between you and the Lord. Amen. Amen. Kung ano ang relasyon mo sa Panginoon, kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, kung paano ka mag-worship sa Panginoon by your hearts and mind. Amen. Hindi kailangan utusan ka. Tama po. Amen. Kasi ang inyong abang lingkod ay nararamdaman yan. Kaya hindi po yan lingid sa atin. Nilalakas ako pang boss na kasi marami po dyan para makarinig, di ba? So that is our proper worship sa Lord. It's between you and the Lord. Hindi it's between dun sa katabi nyo, kakilala nyo, kundi kayong dalawa ang nagkakaintindihan nun. Amen. Kaya kung anong gusto mong gawin, lumuhod ka yan na nagpupuri sa Panginoon. Basta sa Panginoon, go! Yes. Kahit marami makakita. Kaya sabi ko nga sa inyo, ako aawit ng aawit. Kahit di maganda boses ko, hindi ako biniyayaan ng Panginoon. Pero aawit pa rin ako. O doon ako sa walang nakakarinig. Sa bahay naman, umaawit din ako. Pero naririnig ng Panginoon yun. Diba? Masarap umawit sa Panginoon. Lalo na yung down na down ka. May mga time tayo
na tayo ay nakakaranas din naman ng kabigatan ng katawan natin. Pero Lord, hindi ako ganito eh. Huwag mo kumayaan ganito. Saksa ko yung ano. And then, worship. Sa Lord, mamaya okay na tayo. And, ang Panginoon, hindi naman niya na-require na to die for Him. Though sometimes He does. But He has some things far more than difficult. He asks to live for Him. We are to die to self, live for Him every single day. We are to give our entire being. Bigay natin sa Lord yan. Lord, yung gagawin ko ngayon, paano ba kita mapapapurihan? Lord, yung gagawin ko ngayon, yung araw na ito, may gagawin ako, pero Lord, guide me to worship You. Na sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko, sa pamamagitan ng pagtitinda ko, pag sa sidecar ko, ay mapapurihan kita. Amen. Sa lahat ng oras, di po ba? Amen. The true worship is our personal linking in faith and words and offering everyday life to God. And it is not something that take place only in church. So, hindi lang po yun nalilimitahan doon sa pagpunta sa church. Ayan, sabi nga dyan, true worship is our personal linking of faith and works, the offering of everyday life to God, and it's not something that take place only in church. Real worship sees the whole world as the temple of the living God and every common deed as an act of worship. Real worship is the offering of everyday life to God. Yun. Amen. Offer our body. Offer to God. Lahat ng ginagawa natin, i-offer natin to sa Lord. Amen. Lord, may gagawin ako ngayon. Alam niyo po ba, kahit na sa pagbili, Lord, bigyan mo ako ng tamang bibiliin. Bigyan mo ako ng tamang desisyon. Kahit na maliit na bagay yan, offer to God. Diba? Yun yung gagawin natin. Bakit po? Habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, transform. Amen. Ang ibig sabihin nun, molded. Yun ang malalim na ibig sabihin ng transformation. Pamold tayo sa Lord kasi He is the Father and we are the clay. Amen. Sabi sa awit. Amen. And sa Isaiah. Pamold tayo sa Lord. Lord, hindi naman ako to. Baguhin mo ko. Yung pananalita ko, yung pananamit ko, yung ginagawa ko. Kaya kapatid, hindi issue sa atin. Paano ba naman tong taon to? Sisimba, kita na yung singit. Kita na yung cleavage. Hindi natin issue yun. Issue yun ng Lord. Diba? Malay mo, wala pa siyang damit. Pero, tingnan mo. Diba? Magkakaroon niya ng transformation. Darating ang panahon na hindi lahat ng oras sa kanyang pag-attend ng service, nakaganyan yan. Makikita mo yung transformation niyan through Jesus Christ. Sabi nga sa Revelation chapter 7, verse 9 to 12, After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen, praise and glory and wisdom and things and honor and power and strength to be our God forever and ever. Amen. Bakit po tayo tinuturuan ng Lord na mag-worship dito pa lang sa ibabaw ng lupa sapagkat ito ang gagawin natin araw-araw kapag kapiling na tayo ng Lord. Amen.
Ito lang, may learn lang ako sasabihin. Pasensya na kayo kung ba't nilalakasan ko, ha? Amen. Amen. Meron lang akong i-share. Nawala na. Paalala niyo po, Lord. Hallelujah. Ito muna ang isang naalala. Meron siyang malapit sa akin na nagsabi, ano ba naman kayo mga Kristiyano? Pag kayo kumakanta, paiyak-iyak pa kayo. Pag kayo nagdadasal, paiyak-iyak pa kayo. Pag ganun-ganun kayo, ano ba yun? Diba? So kasi hindi nila nararanasan yung intimate na relationship natin sa Lord. Hallelujah. Hindi mo naman ginusto na umiyak dyan eh. Tama? Amen. Pero lumalabas yan sa'yo. Even though nagpe-pray ka, nagte-testimony ka, or nandiyan ka lang nakatayo nakikinig, tumutulo yung luha mo. Kasi nagmamanifest sa'yo yung salita ng Panginoon. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon dahil inihahanda ang lahat ng mananampalataya to worship Him. Amen. Diba? Sabi nga dito, all angels. And they cried out the Lord voices, salvation belongs. Diba po? Yung isang excuse me po. Meron akong isang member, hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan. Nalulungkot po ako sa kanya dahil sa hinaba-haba ng pag-aaral namin ng salita ng Panginoon. Nung isang araw, siya sa akin na she rebelled against the Lord. Because what is happening to her hindi ko na babanggitin yung lugar, pero wala siya dito sa Pilipinas. Na kung saan ay wala siyang trabaho for how many months dahil dun sa kanyang kalagayan na yun. At patong-patong yung naging problema niya. Meron siyang shelter, pero nasa embassy lang. At dahil sa may mga dumating doon na may mga pera, may nagbabayad, so nawalan siya ng higaan. Andun na lang siya sa semento na higa, kung saan siya nahiga. Para sa akin, mababaw lang yun. Bakit po? Tayong mga Kristiyano, dapat alam na natin yung ganun. Magpasalamat na lang tayo, may nahihigaan pa tayo. Amen. May shelter pa tayo. Amen. Pero ang totoo niyan, maraming nahihiga sa kalsada, walang kinakain, walang idinadamit. Kaya nga, bakit nga ba, sabi ng iba, bakit ba may mga ganyan tao sa nangyayari yan kung may Diyos? Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang Panginoon, gusto niyang makita natin, mahayag ang kapangyarihan niya dun sa mga taong yon. Dumating ang pandemic, dumating ang SARS, ang H1N1, yung mga taong yun na natiling nakatayo. Walang vitamin, walang supplement, walang vaccine, walang kinakain araw-araw. Buhay. Malusog pa nga yun kesa sa supplement araw-araw, sa nagbavitamin araw-araw. Di po ba? Hallelujah. Yun ang nakakalungkot na pangyayari. Kaya sabi ko sa kanya, repent. Mag-repent ka habang may time pa. Na dapat nauunawa natin, tayong mga Kristiyano, ano ba talaga yung ating, yung mga nangyayaring bagay sa atin, ay pinapaunawa yan sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na mahihirap para sa atin, ibigay natin yan sa Lord, kasi yan ay ang Panginoon lamang ang makakagawa ng kaparaanan dyan. Bigyan natin yan sa Lord, huwag natin i-stress ang ating sarili. Amen. And the true worship is, sabi nga dito, worshiping God is equal to glorifying God. Amen. Diba? So, hindi po yan nalilimitahan just to sit down and count our blessing to God, Amen. going to church every now and then. Hindi po yan doon nalilimitahan. But, meditating His words, obedience, yun ang pinakamahalaga natin, sa atin. Amen.
obedience. Sunod. Meditating His words, study it, dig deeper the word of the Lord. Sabi nga, di ba, sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you Amen. and tell you the great and unsearchable things you do not know. Amen. Tunay po yan. Amen. Pag tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Panginoon, may mga bagay po siyang pinapaunawa sa atin na hindi pa natin nararanasan kailanman. Sabi nga dito sa Isaiah chapter 29 verse 13, the Lord says, those people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Yun. Karamihan po yan sa church. Bakit po? Pansin po ba natin? Doon na lang ako kasi masaya doon. Doon ako malamig doon, air condition. Doon ako kasi maganda ang mga instrument doon. Yung ganong mga reason, sino ba wino-worship mo? Jesus. Ang wino-worship mo, yung church. Yung Yung instrument. Hello. Kasi yun ang reason mo eh. Hindi ka pupunta ron para makapakinig ng salita ng Panginoon. Pupunta ka ron dahil malamig. Air condition naman eh. Doon na lang ako. Masaya kasi doon eh. Pero kapatid, kung ang reason mo para pumunta sa gawain is to worship God, truly, that is to glorify God. Amen. Live thy word, walk with it. That is the true worship. Tandaan po natin yan mga kapatid. Hindi dahil sa tayo ay Kristiyano lang tayo by name. Live thy word, walk with it. Sacrifice yung mga bagay na nakaka-hindrance sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Hindi po ako lingid dyan. Tinuturo ko po rin yan sa sarili ko. Dati po tayong namumuhay sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon dahil ipinaunawa niya po kung paano tayo sumamba ng tunay sa iisang Diyos na buhay. At ito po ang ating instrumento. Ito dapat ang araw-araw nating kasama. Ang cellphone, pag nawala yan, wala nang buhay ang tao. Tama? Parang may kulang, kalahati yata ng buhay niya. Pero, may Bible ba yan? Tira-tira na lang. Tira-tira na lang lagi sa Lord eh. Yung oras, tira-tira na lang. Mamaya na ako attend yan. Attend muna ako dito. Meron kaming ganito eh. Mamaya na ako magbabasa. Manood muna ako nito. Mamaya na ako mag-meditate. Mamaya na ako magpe-pray. Diba? Tira-tira ang napupunta sa Panginoon. Is that the true worship? Suriin po natin mabuti ang ating sarili. Kaya nga dito, I urge you, brothers and sisters, or the brethren, hindi po yan sa mga unbeliever. Sa atin po yan. Sabi dito sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. Yun. Nakita natin dito kung paano yung transformation ng butterfly. Diba? So, transfer to change in condition, nature, or character, convert to change into another substance, transmute. So, hindi pa pwedeng mangyari sa ating mga tao yan. Pwede po yan. Pwede grace of God. Tama po? Amen. Kung dati, sabi ko nga sa inyo, kung dati nagbababad ako sa Korean novela, ngayon nagbababad na po ako sa mga preaching,
sa mga sa audio Bible, and even the worship song. Ewan ko lang yung kapitbahay namin kung natutulig na sa akin yon. Pero pag oras ng preaching, nilalakasan ko po yun talaga, sinasadya ko. Bakit po? Kasi meron kaming ano doon eh, kapitbahay kaming, ano po yung simbahan ng Muslim, ang tawag po doon? Mosque. Tuwing alas 4 ng madaling araw, nauuna po sa atin yun. Ang lakas po yun, nagngangawa na yun doon. Sorry for the word. Ang lakas po ng boses niya. Nung may tawag po doon eh, ano yun? Ano ba yun? Tawag sa kanila, yung nagsasalita. Yun. Yun ang mataas sa kanila kasi. So from 4 a.m. and then 2 p.m. and then 4 p.m. So sabi ko, kung siya nagagawa niya yun eh, ako pa kaya? O di tapatan natin. Diba? Kung naririnig ko yun eh, may pagitan pa ilang bahay. Pero ang lakas kasi, nakataas ng tore nila eh. So, ganun din tayo. So, kung nagagawa niya yon, lakasan ko rin to para marinig ng mga kapitbahay. Diba? May makarinig man. So, yun. Isa yun sa inaano natin. So, galing ba sa akin yung tipo? Galing po sa Lord yun. Wisdom ng Lord po yun. Hindi po galing sa akin. Ako lang, di ko gagawin yun, nakakahiya-kaya. Diba? Pero sinabi ng Lord eh. Amen. So, yan nga, the Greek word for conform is to be molded. So, sabi nga natin kanina, pamold tayo sa Lord. Ako man, Lord, baguhin mo ako, hindi ako to. Huwag mo akong gawin ganito, please. Sabi ko sa Lord. Baguhin niyo po ako. So, pwede po yun. Amen. Gawin po natin yun. And conclusion, dito sa ating pagtatapos, Paul tell us to abandon the chase for pleasure, possessions, and status, to stop living like everyone else. Instead, he urged us to be transformed from inside and out, hindi lamang sa panlabas. Specifically, he writes that we must be changed in how we think, to have our minds renewed so that we can begin to understand God's will for our lives. Yun yung pinakaano sa atin ng sulat na to. The way we think, the way we live, our hearts and mind. Na kailangan natin, ang Lord yung natin, isuko natin sa Lord yun. Kasi tayo, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. God may continue to provide us with pleasure. Yung pleasure na yon na gusto nating makamit dito sa mundong ito, and possession, and status, ibibigay ng Lord yon. Sabi niya naman, di ba? He gave us ability, di ba? To have wealth, di ba? And power, siya naman nagbibigay noon. Di ba? Pero bahala ng Lord doon kasi siya naman ang may akda niya. In various forms, sabi niya. But he urged us to learn how to look alive without new questions. What does God want for me? Yung po lagi itanong natin sa araw-araw, Lord, ano pang gusto mo para sa akin? Ano ba yung gagawin ko para mag-glorify ka? Ano pa ba ang gagawin ko? Lord, ito lang yung kakayanan ko. Pagyamanin niyo po ito para mapalaguran kita. What is truly a good, acceptable, and perfect use of my life for His purposes and not just for my own? Maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, gagawin natin to habang hinihintay po natin ang dakilang araw ng kanyang pagdating. Amen. Amen. So yun nga, sabi natin kanina, yung mga bagay na nakikita natin, at isa pa, kung yung patungkol sa kapwa Kristiyano natin, mas maganda siguro na itinuturo din ng scripture na wag na natin padaanin pa sa mga social media. Kausapin natin ito in private, di ba? At doon natin sila mag-usap kung ano yung kapintasan o nakikita mo bang mali sa kanya. Yun yung sinasabi ng scripture sa atin. Kaya po ako nalulungkot po ako dito na Kristiyano by Christian ay nagbabangayan sa Facebook pa. At pinagbintangan pa ang Facebook na ang Facebook ang mararapture. Eh how about you? Ayaw mo bang marapture? Kaya mo ginagawa yan?
Paggamit po tayo sa Panginoon, huwag yung mundong ito ang gagamit sa atin. Parang cellphone lang yan eh. Yung cellphone, binigay ng Lord yan para gamitin natin. Huwag tayo ang paggamit sa cellphone. Ako din po, dinidisiplina ko yung sarili ko dyan. Kasi po, pag nagsishare ako sa umaga, maya-maya nagbabrowse na ako. Oops, hindi pa pala. Umayos ka sa akin. Diba? Kasi hindi na, kaya nga, hanggat maaari po, meron tayong hard bound. Para po, yan ang ating pagbulay-bulayan. Kasi pag sa cellphone, okay naman yon. Kasi yung context niyan, pareho din naman. Yun nga lang, nandun ang temptation. Yun eh. Distract. At kung hindi natin kayang pigilan yan, mamaya-maya ando na tayo. Wala na tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. At tandaan po natin ito, bilang pagwawakas na rin, ang mga, ito ay sasabihin ko, hindi naman to para sa inyo, para sa iba, na kung saan ay madalas na nagtuturo sa kapwa niya. Tingnan natin kung paano ka magturo. Isa lang, nakapoint sa kapwa mo, pero mas marami yung nasa iyo. Apat. Kaya instead na ituro mo ang kamalian ng kapwa mo, tingnan mo muna yung sarili mo. Suriin mo mabuti. Huwag mo nang anuhin pa kung ano yung nakikita mong kapintasan sa kanya o kamalian niya. Ano ba yan magsalita? Ba't ganyan, di ba? Kasi hindi yan lingid sa Panginoon. Kung talagang hindi mo matiis, kausapin mo siya in private. Application, the scripture always reminding us to renew our hearts and minds every now and then. Totoo po yan. Lord, baguhin nyo nga po yung puso ko. Nagagalit na naman ako. Nasigawan ko na naman yung taong yun. Lord, baguhin nyo po ako. Do not give way to the pattern of this world. Instead, what the will of the Lord is. Amen. This word is not our home while we wait for the blessed hope. Give glory to God whatever you do. Worship Him fully and truly by offering your body as a living sacrifice. Hindi po yung i-offer natin na body, ulo lang, kamay lang, paa lang, kung ano lang yung gusto natin. Ang sabi ng scripture, our body, the whole body, ay i-offer natin sa Lord. Kung nung unang panahon, ang ino-offer nila ay buong-buong hayop, hindi naman inuutos sa atin ng Panginoon na ngayon ay magsulog pa tayo ng hayop. Dahil tsak na tsak yan, wala na tayong kakainin. Tunay yan. Dahil sa dami ng kasalanan ng tao, mayat maya offer, mayat maya gagawa, wala nang kakainin ng tao. Malamang sa malamang, maging cannibal ka na at magkainan na lang. Dahil wala na eh. Ubus na dahil sa kaka-offer. Pero ang Panginoon, binigyan tayo ng kaparaanan at dahil sa kanyang biyaya, di ba? Sa kanyang kasaganaan, ang kanyang kahabagan sa atin, binigyan niya tayo ng kaisa-isang bugtong na anak upang yun ang magsakripisyo. Pero ngayon, binibigyan din tayo ng binibigyan din tayo ng paalala ng salita ng Panginoon na ito na offer our body as a living sacrifice, hindi dead, as a living sacrifice. Worship Him fully and truly. Fully. Di ba po? Mararamdaman po natin yan. Hindi po kailangan sabihin ng kapwa natin, ng pastor natin, na ito yung gawin mo. Mismo po sa sarili mo, meron tayong mga kaparaanan na ibibigay ng ating puso from the Holy Spirit how to worship God. Amen. May mga kaparaanan po tayo. At tsak yan, iba-iba tayo ng kaparaanan. Para papurihan siya. Para gawin natin mag-glorify ang Lord yan. Tsak yan, makipag-usap lang po kayo sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi man ako binihiyaan ng pag-awit. Kahit sa labas, umaawit po ako. Kahit sa labas, tumataas ang kamay ko. Bakit po? Lord, kausap ko nasa taas eh. Amen. Kaya ano ngayon, kung ako magtatataas dyan, pakialam ko sa inyo. Diba? Kausap ko ang Lord eh. Gusto ko siyang purihin eh. Amen. Diba? Amen. It's between you and the Lord. Huwag mo nang tingnan yung kapwa mo. Kasi pag tinignan mo yan, makikita mo lang yung kapintasan yan eh. Kakasala ka sa iyo. Diba? Pag tumingin ka sa paligid, hindi ka makakapag-worship sa Lord eh. Bakit? Daming hindi magagandang bagay eh. Pero naman yan, inuman ang inuman yan. Salita ng hindi maganda, lalo na nung nandun kami sa dating lugar. Diba? Mamaya't maya lang,
Sabi ko nga sa inyo, nauuna pa sila sa Don't Watch. Nauna pa sila. Alas 3 pa lang, nagbabangayan na. Nagmumurahan na. Yun. Sorry for the word, pero yun eh. Diba? Na instead na magpuri sa Panginoon yun, kung araw-araw yan maririnig mo, makakapagpuri ka pa ba? Tuloy lang. Kasi it's between you and the Lord. Huwag mong tingnan yung paligid mo. Mararamdaman niyo po yan. At tuturuan po kayo ng Panginoon kung paano niyo po i-worship ang God. At kapuri-puri po talaga ang Panginoon. Yes, Lord. Bago po tayo magtapos, tayo muna yung manalangin. Bilang pagtatapos po, ay yoko na lang po ang ating sarili. Gusto ko rin ibigay sa inyo itong awit na ito. Para sa lahat. Pero kasi, yun. Kaya ako gustong manalangin muna tayo kasi lagi po ako nakaka-copyright sa YouTube. Kaya hindi ko po siya isasama doon. Ayan, purihin ang Panginoon sa hapong ito. Sige po, manalangin na po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God. Renew our hearts and minds, Lord. Amen. To offer our body as a living sacrifice to you, O God. Lagi mo po kami turuan, Lord.